Ay, maganda buhay ko personally if hindi ako nag-take over nung May 11 at tahimik lang ako. Ba't kawawa naman ang ating bayan? Kawawa naman ang ating mga Real talk. kababayan? Kawawa naman yung mga nawawalan ng trabaho. Nanunood sila. So katulad ako, lahat ng sabihin ko dito i-fact check, di ba? Sabi ni Erwin Tulfo, wala naman daw witness na pwedeng patawag. Di siya muna ipatawag natin. Live ho nitong si Senator Alan Peter Cayetano at ang guesting nitong si Atty. Salvador Panelo dyan sa Politico Talks ang ating pag-uusapan dito sa video na to. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, tuloy-tuloy pa rin ho ang kanilang pagpopropaganda dito sa administrasyon na to na talagang shape daw ho ang Pilipinas. Ito na nga ho ba sinasabi kong problema sa inyo mga kababayan. Pagka ang ating mga kapulisan pinasok na ng politika, dito ho talaga tayo magkakaproblema. Hayaan na ho muna natin yung issue nitong si Mima Alicia. No? Nagpahinga na ho yung Ali at para dun sa mga kaalyado niya, kaibigan niya, kung ano pa man, nakikiramay tayo. No? Hindi tayo natuwa dun sa nangyari sa kanya. At tayo kasi hindi tayo naniniwala dito sa karahasan. Sali-salita lang yan. Walang sakitan, ika nga. Pero move on na ho tayo. Marami ho tayong problema dito sa bansa na to na dapat mapag-usapan at ika nga karagdagang diversionary tactics lang ho yan na ginagamit ng administrasyon ni Marcos Jr. at isinisisi pa dito kay dating Pangulo Rodrigo Duterte at dito kay VP Sara ang naratibo diyan sa pagkakagurgur. Ang daming issue nitong si Mima naglalabasan ngayon kasi yung dating niyang asawang pulis, sinampahan niya daw di umano ng bawsi, buy and sell sila ng motor. Marami hong problema itong Ali. Marami ho siyang side hustle maliban sa kanyang pag-political vlogger. Kaya para lamang itutok sa pagiging political vlogger niya yung nangyari sa kanya. Napakalabo ho nun. Ito ho, talagang pinagpipilitan ng ating mga kapulisan na shape daw ho ang Pilipinas kayo mga panahon na to. Pakinggan natin to. Ligtas po. Pero kagaya nga po ng sinasabi. Yan ang problema. Yung tipong ipagpipilitan itong mga pulis na to. Sinto-sinto ka ba, sir? Di nyo ba nakikita nangyayari sa Pilipinas? Pambihira naman. Nagdi-discuss po tayo ng statistics. And statistics will bear it out na mas ligtas po ang Pilipinas ngayon as compared to the previous period. Palakpakan natin. As compared to the previous, what do you mean period? Year ba yan? O administration? Kasi misleading yan period previous year? Ano previous period? Ano ba? Ano period? O nagkaka-period ka na rin para si Ping Lacson, gano'n? Pero this is small consolation. Naintindihan po natin na this is small consolation po kung hindi po ito ang ating nararamdaman. Anong small consolation? No, dalawang motor taxi driver ginurgor sa magkasunod na araw. Mga bata, merong isang barangay tanod nag-aawat lang, natumba. Itong political vlogger na to, krimen pa rin ho yan. Isa pa rin ho yung manifestasyon na hindi talaga safe sa Pilipinas. Kasi kung safe, marami CCTV, merong rumurondang mga pulis yan sa lugar na yun. Hindi mangyayari yun. Di ba? Yung mga nangyayari ngayon sa ating bansa ngayong mga panahon na to, ang representasyon na hindi talaga safe. Huwag yun na ipagpilitan. Magmumukha kayong si Raulo, sir. Sa totoo lang, ha? Magmumukha kayong tanga. Ayoko naman magmukha kang ganun. Ang taas na ng ranggo mo. Alam ko, pangarap mo maging chief PNP. Di ba? Kaya lahat ng pagpapasipsip sa administrasyon na to gagawin mo. Yan ang problema Pagka yung serbisyo, hinaluan na ng politika. Medyo nakikita lang po natin, siyempre mga sensational. Grabe naman, araw-araw may sensational, sir. Sir, araw-araw may sensational. Pambihira naman, sir. Halos, magbilang ka lang ng oras, mayroong balita sa social media. Tumitindi. Kasi kung ang nababalitaan namin sa social media, Idol Dapper nahuli ng pulis. Huli sa akto. Akit bahay. Huli sa akto. Di ba? Yun ang nakakabilib kasi yung police presence, nandyan. Pero base sa aming nakikita, hindi natin alam kung anong ginagawa ng ating kapulisan. Pabanjing-banjing lang, gano'n. Pambihira. Mga nangyayari. Pero yung statistics po natin talaga, pababa po talaga yung krimen. But ang statistic namamanipula ang numero. Comelec nga, boto na nga, rehistrado na nga yung mga bumuboto, naloloko pa. Yung pag-statistic ng mga krimen-krimen na yan, buwisit na pulis to.
Yun nga ang boto natin sa Comelec. Ilalagay na natin sa makina, nakarehistro tayo, lahat-lahat na. Meron nagbabantay. Lahat-lahat na. Nadadaya pa. What more yung buwisit na statistic na yan? Tapos papakain nyo sa amin, gusto nyo maniwala kami na safe ang Pilipinas, pambira. Sabagay, hindi mo nga naman pala pwedeng kontrahin ng DILG, baka sipain ka sa mukha nitong si John Vic Remulla. Diba? Hindi mo pwedeng kontrahin. Kung ano tayo ng DILG kasi yun ang umahawak sa kapulisan, pagka nagkamali kayo, anak ng tao ka, flying kick sa mukha nga abutin mo kay John Vic. Again, uulitin po namin, gusto namin ito ay nararamdaman ninyo na mas ligtas. Hindi nga. Pambihira na pagka nga naman tinamaan ka ng magaling. Kaya sama-sama po tayo. Hindi po namin kaya ito na kami lamang na ang inyong Pilipinas. Wala kaming baril. Wala kaming bank. Wala kaming ganoon, Brad. Kayo meron. Mga kawatan, merong admas. At mga ordinaryong Pilipino, hindi pwede magdala niyan dahil illegal possession yan. Naiintindihan mo ba sinasabi mo magtulong-tulong tayo? Sira ulo ka ba? Kayo yan, trabaho nyo yan. Trabaho naming lumaban ng patas. Trabaho naming mag-move it driver, mag-lasadas. Tag dito yung mga nagdi-deliver ng parcel. Yun ang trabaho namin. Ang trabaho nyo, bantayan kami, gawin kami safe. Hindi yung magtulungan tayo. Sinto. Pulis naman, kailangan po ang tulong ninyo. Ayaw ko sa'yo, bahala ka sa buhay mo. Hanap ka, kausap mo lang yung pulis to. Punta tayo ganda-ganda ng mood ko, sinira nung pulis to yun. Palakpakan muna natin itong ating SP ng Taong Bayan, Senate President Alan Peter Cayetano. Tulong. Wala naman kaming armas. Paano ka namin tutulungan? Pag tinulungan namin kayo, gugurgurin kami. Lalagyan kami ng gripo sa tagiliran itong mga kawatan na to. Pambira. O bigyan nyo kami ng armas. Tulungan namin kayo. Bawal nga. Hindi nga pwede. Praise God for this opportunity. Ay, sorry. Sorry, Shena. Sorry, medyo naano lang ako. Medyo nadala lang ako doon sa aking unang paksa. Dahil nga naman linuloko na naman nilang ating mga kababayan bilang PH update. Alam mo naman siya. Hindi ko papahintulutan na ganun-ganun na lang lokohin itong mga pulis na to ang ating mga kababayan. Sinasabi nila safe. Gayong kitang-kita naman na hindi talaga safe. Parang yan yung sinabi nila na ano na tayo, above, ano tawag doon? Yung above minimum. Basta yung World Bank classification natin. Parang ganun lang yan. Diba? Oh. Parang ganun lang yan. Yung shape tayo tapos yung classification sa atin ng parang ganun lang yan. Lakaibahan. Makausap kayo. Babati po kayo ng magandang gabi. At pinilit ko po talaga na ganitong oras para po mga OFWs naman po natin. Lalo na po dahil yung topic natin, yung ekonomiya ng ating bansa at yung political situation ng ating bansa ay talagang ang ating mga OFWs ay kailangan maging updated at saka informed, no? So we always start out by thanking God, praising God. Napakarami pong pinagdadaanan ng ating bayan. A lot of people po have lost their jobs, a lot ng negosyo ay struggling. Gumagrabe po ang krimen, senseless po ang killings na nangyayari at lubusan po kaming nakikiramay dun po sa mga nagiging victims ng senseless crimes. I mean, it's hard enough po na yung mga namamatay sa sakit at saka sa gutom, kawalan ng trabaho, kawalan ng pag-asa, but when there are also senseless killing and of course wala na akong segue ito, dire-diretso na kay SP Cayetano. Lalo pa pag medyo young pa, they deserve a full life, di ba? So sometimes the most difficult time to say thank you Lord is when it's the hardest of times, no? But as a nation, we thank God for the Philippines, we thank God for lahat ng Pilipinos. Marami talagang dapat managot na leaders natin, but we also
still pray for our leaders, no? So tonight I want to answer some issues and again talk about our economy regarding yung sunod-sunod na announcement ng ayuda. Any help from the government, any ayuda is good, but we have to discuss saan nila kukunin ng pera, paano nila distribute, at ano yung programa at ano yung purpose. So let me start muna with mistakes, no? Klarong-klarong mistake lang. 3 mistake lang. Sinabi po ni Senator Erwin Tulfo, wag daw akong masyadong hot dun sa flood control investigation. Ang sabi niya, relax lang daw ako. So mistake number 1, hindi po ako yung hot at hindi po ako yung hindi nagre-relax. Ang ating pong mga kababayan, every single Filipino has asked for an accounting of the biggest corruption scandal in our country in history, involving not billions, not tens of billions, not hundreds of billions, but it involves trillions of pesos. Dahil every year po lampas 5 trillion pesos ang ating budget, and since 2023, 1 trillion more or less sa DPWH pa lang na infrastructure, more or less 1/3 doon ang flood control, yung pa lang na imbestigahan. So when you tell us, Senator Erwin Tulfo, relax ka lang, grabe ang init ng ulo mo pag sa programa mo sa TV at radyo Yeah. 2-3 tao kausap mo, problema ng mag-asawa, tama yon. Kasi those are real lives and real problems. Pero ito problema ng buong Pilipinas, sasabihan mo kami lahat, relax ka lang. Let me explain bakit ko sinasabing ang sinasabihan ni Erwin Tulfo ay lahat po tayo. Remember po, sa minority, toka-toka po kami. Ang nakatoka sa flood control ay si Senator Rodante Marcoleta. Okay? At siya nag-umpisa nito as chairman. At umpisa pa lang ng hearing, napapakanta na niya ang mga witness. Di ba? O anong naging problema? Pinalitan siya. O, pagkatapos siyang palitan, kinasuhan siya. Pagkatapos siyang kasuhan, di ba, nakapag-take over po ang grupo natin, inisa-isa po kami, sinugod po ng NBI ang Senado para hindi sana makaboto si Senator Bato. Afterwards po, May 13, full battle gear, sinurround na naman ang Senado. At pagkatapos inaresto si Senator Jinggoy, then inaresto naman po, bago arestuhin si Senator Marcoleta, ano po ginawa nila? Pinilit na hindi maka-hearing ang Blue Ribbon Committee kahit tumuloy. So my point is, I have to step in. Kinulong na nila yung tao Hindi man pwedeng sa minority, hindi man pwede sa Senado, si Senator Lacson at si Senator Erwin Tulfo na lang ang siyang mamahala sa flood control, tapos may pasahan sila ng bola sa DOJ at Ombudsman at pipiliin lang nila yung witnesses. Pipiliin lang nila kung sinong gusto nilang ipakulong at hindi. Samantalang ang linaw-linaw, sabi ni Senator Lacson, walang mastermind. Sinabi naman ni Ombudsman, meron. O tapos ipagbibintangan nila yung Duterte administration. Ever since po, and in many countries, sa bidding at infrastructure may anomalya. But the magnitude at paano nila naging systematic, and then paano nagkaroon ng ganun kalaking ghost projects during this time, tapos paano nila binabago-bago na ganun karaming ghost, ganun hindi. Tapos yung factual lang ngayon na mag-accounting lang di ba? Wala pa. So mistake number 1 na parang palabasin ni Erwin Tulfo. Relax lang tapos. Okay, mistake number 2. Ang sabi po niya, araw-araw nag-impeachment. So paano mag-hearing? Monday to Wednesday lang tayo, pare. Nag-hearing. Paano daw gagamitin ng session hall? Maraming kwarto po ang Senado. And even sa session hall, walang gumagamit ng Thursday at Friday. So mistake number 2 po. Mistake number 3.
sasama ko na po dito si Director Melvin Matibag, Yan. yung Malacanang. Mm. Kasi wag niyo masyadong pansin si NBI Director. Sumusunod lang yan, yung boss niya. Akala niya po, akala ni Senator Lacson, akala ni Senator Erwin Tulfo, akala ni Director Matibag, akala ni Ate Claire, tangang mga tao. Mm. They think we're all stupid. Di ba? So, kung kailan kami mag-take over, biglang papangakuan niyo ibang senador, hindi sila kakasuhan. Mm. Tapos, wag lang daw si Loren Legarda. February yon. Pag take over ko May 11, biglang yuyunog-yugog ang Senado, biglang may trouble, may fully armed, full battle gear na mga NBI. Hindi daw sila pumasok sa loob ng Senado, pero nandyan lahat ng ebidensya. O pagkatapos, may ikukulong, may babaliktad, wala naman 13, aagawin nila yung Blue Ribbon Committee nung natuloy pa rin, gagawa ng special session. O sinabi po mismo yan nung ating presiding officer ngayon, si Senator Chis Escudero, na kaya nagpatawag ng special session para mapalitan ang Senate President. And then yung araw kung kailan sisimulan yung impeachment, aarestuhin si Senator Marcoleta. Mm. O tapos 2 weeks, ano ba ginagawa ko the last 2 weeks? Hindi ba trabaho ko? So whether you like my performance or not sa impeachment, 21 kami nandun. Oh. So lahat kami ay kailangan manindigan base sa amin konsensya. Eh hindi nila gusto. So gusto nila akong alisin. So sasabihin, wag ako mangangamba. Eh alam naman natin yan, ngaw-ngaw, kaso, imbestiga, and then biglang plunder, biglang kulong. Diba? Bakit tayo papayag ng ganon? Nilalaban pa natin yung kay Senator Marcoleta. Nilalaban pa natin yung ginawa kay Jinggoy. Dadagdagan nyo pa. O, kunari pa kayo na sasabihin nyo. 16 ang kailangan para 2/3 na yon para makonvict. And then, pag naging 21 na lang, sasabihin nyo 14 na lang. O pag naging 19 na lang, 13 pwede na. Diba? Kaya sabi ko nga, ingat po tayo. So, that's the third mistake, to think that we are stupid. Tapos sasabihin lang, incidental, hindi ako yung target, wag magagalit, and then parang on cue, yung ombudsman may sasabihin din. So, mga kapatid, kung gusto nilang manggipit, gusto lang gamitin lahat ng puwersa ng gobyerno, gamitin nyo. Pero yung just because print ng traditional media, nire-report yung sagot nyo, Pinapaniwala ng tao. hindi ibig sabihin naniniwala yung Palakpakan natin si Senator Cayetano. Yan hindi nila, ang tagal na ng social media, hindi nyo parang naiintindihan kung paano gumagana. Halika kayo rito, ay seminar ko kayo, mawalang yakin. Dapat tawag nyo yung Malacanang. Sigay na. Joke lang. Joke lang. Alam nila kung paano gumagana yung social media. tao, di ba? Total, nag-i-impeachment at tapos nakikinig kayo dun sa mga Latin terms. Senator Lacson, Senator Erwin Tulfo. Ito, alam to ni Director Matibag dahil abogado naman siya. Res ipsa loquitur. Di ba? I-research nyo yan kasi yan yung ginagawa nyo. Alam ng tao ang ginagawa ninyo. Okay. 30 weeks po, 30 linggo po yung impeachment. Importante po yan. 30? Anak ng tokwa, nakadalawa pa lang tayo. Ilan pa ba? 30 linggo. So 29 weeks. Ay 28 weeks pa. Wala, sablay talaga tayo sa mate. Sige po. Daan milyon, bilyon ang pinag-uusapan. Pero daan milyon hanggang bilyon kung sakali. Ang pinag-uusapan po naman sa flood control, trilyon po ang ninakaw, daan bilyon. Hindi ba importante? Sabi, wag half. Ano ba ginawa nyo the last few months? So, bakit sinabi ko sa ating ekonomiya? Ako po natutuwa pagka meron pong tulong sa ating mga kababayan at napakaraming mga programang nag-i-improve at gumaganda. Pero the last 2 days, sa mga announcement ng ating mahal na Pangulo, ang dami nagte-text sa akin, Senator Alan, tama ka pala. Kuya Alan, kaya pala yung 10K. Kaya babalikan ko lang ng konti yon, ha? Okay.
2020, nung nagkaroon tayo ng pandemic, tayo po ang nagkaroon ng pinakamatagal na lockdown sa buong mundo. Ang problema po sa lockdown, marami pong no work, no pay. At marami din po, isang kayod, isang tuka. Di ba? Halimbawa, mga tricycle driver natin, kapag hindi sila lumabas, wala silang kakainin. So, upon the recommendation of one big businessman, si Sec Sunny Dominguez ng DOF, sa pagpupulong-pulong namin, kinausap ko po yung mga congressman, nagkaroon tayo ng package, yung Bayanihan 1, 10K po yon, 2 gives of 5K. So noong 2021, going into 2022, sabi ko marami pang hindi nakaka-recover, so kaya ng ating budget magbigay. Pero pagkapanalo ni President Marcos, ayaw niya. Pero every single year po, tinatanong ko yon sa aming Chairman of Finance, 2 to 300, minsan 400 billion ang ayuda. So kaya pong bigyan ng 10K. Towards 2023, Kaso yung execution, kahit gusto ng senador, kahit anong pagpipilit niyan, kahit na ika nga, pabor na yung mga kasama niya dyan sa polisiya na yan. Pero pagka sinabi ng Malacanang, hindi maaari yan, hindi ho talaga gagawin nila. Hindi ho talaga nila. Mas gagawin pa nila yung akap, tupad, tawag doon yung, basta yung mga kabalbalan nilang ano. Diba yung pagka, gaganon-ganon ba siya na? ako na mismo nagsabi, kailangan pa rin pero kailangan targeted at ang dapat unahin, syempre yung may sakit kasi yun talaga may kailangan. Pangalawa po, yung pong small businesses kasi sa 5-6 lang po talaga nangungutang. Hindi pwedeng random. Pero the past 2 days, sobra po yung mga ganda ng amounts na ina-announce. So sabi sa akin, Sir, may 12K pa. So kaya pala yung 10K. Bakit ngayon lang 2026? Alam na yung sagot. Ano yung sagot? Nanakawin muna yung daan-daan bilyon bago kayo bigyan. Diba? So 2023, 2024, 2025, ngayon pwede naman pala magbigay. Nandiyan ang pera eh. Pero saan nilagay? Doon sa mga pwedeng nakawin. 10%, 15%, 20%, 25%, 30%. May ghost pa. So yung ghost, ibig sabihin, 100% ninakaw. Ngayon na galit na kayong lahat. At ngayon na malapit na magsona. At syempre, pataas ang presyo dahil mismanaged din po. May crisis talaga, pero mismanaged din yung ekonomiya natin. Mismanaged din po kasi yung ating priorities. Ang priorities, paano kunin ng Senate President? Ang priority, paano mag-impeachment? Hindi priority yung crisis na nangyari sa Middle East at yung presyo ng gasolina at diesel. Di ba? So bakit ko po ito sinasabi? Kasi katukin natin ang DBM. Kamusta ang release ng budget para sa mga proyekto. Kasi kung hindi nare-release yung pera, hindi umiikot sa ating bayan ang pera sa ating ekonomiya. So ang government spending ay napaka-importante. Tapos a-announce ka ng ayuda which is maganda, pero nanakaw na yung malaking halaga and then mangungutang ka ng malaki, magbebenta ka ng gold, magbebenta ka ng mga property ng gobyerno kung kailan baksak yung presyo, tapos kung kailan mataas, wala na sa'yo. So, I leave it up to many more of the economists to talk about this. But our OFWs have to hear this because whether it was the 70s, 80s when you started moving, nung martial law and then yung oil shock yung crisis, economic crisis ng ating bansa, nung nalunod na tayo sa utang, and then yun nga, yung nagkaroon din naman ng crisis talaga noong 1997 and then nagkaroon ng crisis noong 2007, di ba? Pero nalampasan na po natin yan panahon ni President Pinoy, tapos panahon ni President Duterte, hanggang nagka-pandemic. Nagka-problema tayong pandemic, pero still, may capacity tayo mangutang, may capacity tayo magbigay ng ayuda. Ang problema, doon po sa pagnanakaw ang naging priority. So, ang problema po ngayon, maraming negosyante ang nahihirapan. Maraming nawawalan ng trabaho, yung iba baka magsara or mag-scale down. So yung how we will navigate all of this, we have to do it together. Hindi pwedeng nakaw na everyone and then walang huhulihin or yung huhulihin opposition lang, whether totoong may ginawa o hindi.
and then tapon-tapon ka lang ng ayuda, di ba? Yun lang pong mga tinamaan ng bagyo, lindol, etc. Maganda yung relief program, and many, NDRRMC, yung pong DSWD, kudos sa inyo, I honor you. Grabe po ang inyong pagtatrabaho dyan. Pero yung pong rehabilitation, di ba? Hindi pwedeng nawalan ng bahay tapos bigyan ng 10 million, bigyan 20 million. It's much more than that, no? Maylene Reyes, magandang gabi sa iyo sa Australia. Katrina, Sergio George, yes, dapat ilista lahat ng binebentang assets ng gobyerno at lahat ng inuutang. Daming Hearts Like and Care, ADF, Mirel, Jamaica, Montreal, Merly Anaviso from, sorry, Canada ba yun? Sorry, ang bilis nung flag, no? Kaya talagang ganitong oras po, kasi gusto ko nga batiin ng ating mga OFW. Siguro po, hanap ako ng oras tomorrow, no? Kasi nga, sobrang daming issue at kailangan pag-usapan to. Pero I just like to tell you, you can manage the economy well, you can regain the trust of the people, you can have the impeachment, you can have the flood control investigation, and you can have the reforms. We can find a way na gawin lahat to at magkaisa kung gusto. Pero kung pro-protektahan yung mga kakampi, mga mastermind, remember, umiikot yung pera eh. Di ba? Yung, sabihin nyo lang, every year 100 billion yung nanakaw. So, sabihin mo, binulsa yung 90. Yung 10 billion na umiikot, grabe po yan, ha? Thank you, Bong Javier. Yung strength ko po talagang sa Panginoon lang nanggagaling. I mean, desidido tayo laban, pero syempre minsan sabay-sabay lahat ng news and everything na ganyan. Tapos, how will our country change if we don't point out anong mistake at paano tayo lalaban, di ba? Ay, maganda buhay ko personally if hindi ako nag-take over nung May 11 at tahimik lang ako. Ba't kawawa naman ang ating bayan, kawawa naman ang ating mga Real talk. kababayan, kawawa naman yung mga nawawalan ng trabaho. So guys, faith moves mountains, prayers bring us together. May solusyon parati yan, may reform yan. We're at a crossroads, so we have to help each other. Huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. So mahal natin mga OFWs, tuloy nyo pong bigyan ng pag-asa ang inyong mga pamilya, ang ating mga kababayan. Maging active po tayo sa pagko-comment, sa pag-i-inform. No? Sabi sa akin ng isang kaninang nakausap ko, "Sir, ano bang magagawa namin? Wala naman kami gagawa." Sabi ko, "Hindi, di ba?" Sabi niya, nagpre-pray sila, o nagsusupport sila, nanunood sila. So katulad ako, lahat ng sabihin ko dito i-fact check, di ba? Sabi ni Erwin Tulfo, wala naman daw witness na pwedeng patawag. Siya muna ipatawag natin. Naku po, Iba talaga tong si Senator Cayetano. Palakpakan muna natin. Salamat, Sen. Salamat sa pakikipaglaban para sa amin. Punta ko tayo dito kay Atty. Panelo. Game. Nakakaani na tayo ng impeachment trial. Palsi ni siya. Sara Duterte at Inay-inay para ka. pag-usapan naman naganap nitong last three Panelo trial yan. days. Ang ating makakasama ngayon sa gabi ito, yung sa daw yung nakatulog sa cross-examination. Bakit ka daw kayo nakatulog? Attorney Cal. Nakatulog ba? Kala lang nila nakatulog. Pero sabi ko nga, baka ganyan lang ako. Tsaka hindi naman nila nakita ang eyes ko. Sabi nila, method acting daw yun para magpa-funder. Hindi, nakakatuwa yung anak ko. Ano, bakit, Kay sir? Paolo, kinuna niya ako. Tapos pinost na, nag-trending. Sabi niya, Dad, 3 araw pa lang yan. Kaya mo pa. Kasi nakagano'n ako, parang pagod na pagod. Oh, di ba Akala parang... ko, attorney, board ka na sa cross-examination. Hindi, sa entire proceeding. Aboard ka? In what particular yung na-board kayo? Hindi, kasi unang-una yung presiding officer Palagay ko, balikan niya uli yung mga pinag-aralan niya. Panay siya palpak, in other words. Can you imagine, particularly? he allows somebody to publicize her cause or their cause in the trial. Magpipresent ka lang ng testigo. Mag-i-speech ka ron. Ano ba yan? Okay. Tapos papayagan niya. The timely objected naman by the defense. O ano sabi ni presiding officer?
I will listen first and then I will decide. I will know whether I'm going to strike it out. Nasabi na. Napakinggan na ng buong bansa. Ano ka ba? Eh, kasi nga, sui generis yan. Political, judicial, administrative. So, But the point is, hindi mo alam ang hindi ko marunong, in other words, mag-preside. so 6 na trial days, 2 pa lang witnesses ang went through the process. Dalawa lang. 2 pa lang. Dalawa pa So lang. how long do you think will it? Alam mo, isa pa, huwag naman magagalit yung abogado. Bakit hindi tatagal? No? Kayong dalawa, nagpa-practice kayo. Direct. Concrete example lang. O sabi mo, ay may 4 na ahensya nag-react sa mga pahayag ni Vice President. Di sagot naman, yes sir. At ang sabi, inuulit niya lahat ng mga sinabi. At ang sabi mo, 4. 1, 2, 3, 4. Sabihin mo nga sa amin kung ano yung sinabi nung, yung halimbawa, PNP. Sasabihin naman ng kung anong Yung witness. remark niya. Uulitan na naman ng abogado. Ang sabi mo, yung wala sinabi, tatanong na naman siya. Pagdating doon sa second, ang sabi, madalit sabi, paulit-ulit. Redundant. Parang, ang nakikita ko lang, I think this is his first shot at prominence. Kailangan yung camera nakatutok sa kanya na matagal. Kaya matagal. Do you think they're doing it for the purpose of educating? Hindi, para sa kanya, I don't think educating. Kasi kung kayo yung mga abogado, I'm sure, tatanungin mo, may 4 na reaction. Ano yung 4? 1, 2, 3, 4. Ano yung isa? Tapos na. Ano yung pangalawa? Ano yung pangatlo? Tapos na kagad eh. In 2 minutes tapos ka. Pero ito, my Puro God. summation. Puro summation. Inuulit niya yung sinasabi ng testigo at anak ng... Beating a dead horse. You are referring to the prosecution Oh, lawyer. yung abogadong counsel Si for the Attorney House. Liguatan. Your Honor, Whoever he Ligutan, is. ligutan. Ligutan. Your Honor, please. Huwag mo naman daw masyadong tirahin. So, tanong natin sa Attorney Panelo. Kasi parang napuri mo si Senator Judge Risa Ontiveros. Ay kasi naman, binibira siya na, bakit ka naman nagtanong ng gano'n? Bakit naman hindi? Dapat nga yun ang mga tanong mo eh. Kasi, ang puto niya, teka muna, may impeachable offense ba ito? Ito ba crime? O ito'y masamang asa lang ng Vice Presidente? At hindi impeachable. Yun ang mga dapat na tanong. Nangyari kay Palsis. Siguro na balitaan niya yung nangyari kay Mimalis. Kaya medyo laylo ngayon sa Palsis. Alam mo, ino-objectan ko or kinikriticize ko, you're limiting 2 minutes sa The mga judges. senator. My God, this is a collegiate body. Ba't ang Supreme Court ba? Nililimit ang mga sarili nila pag nagtanong. 1 oras pa nga eh. pero- Bakit naman sila hindi pa pwede? 21 senator judges. So, Kahit pa, you want to find the truth, then give leeway to all these people. Hindi pa pwedeng nililimit mo. pero ang sinasabi nga nila, the Senate minute is longer than Senate minute. Diba? hindi naman 2 minutes talaga actually. Can Congress stop time? Meron ganyan kaso eh. Dahil nilimit mo, siyempre, nagmamadali siya. Yung gusto niya sabihin, hindi niya At least lahat natatapusin sila ka na applicable agad. yun. Applicable yung 2 Tingnan mo si minutes. Justice Marvick Leone kung magtanong. Abutin ka na 1 oras sa tanong niya. Anyway, Dapat ganun. sa Para tatlong- malaman mo katotohanan. sa 3 mga panyeros dito, tatanong ko, ano po yung pinaka-highlight nung 6 impeachment trial days? Ano nakita niyo maganda? Simula tayo kay Attorney Jess. Wala akong 6 kasi masyadong na yun malawak. Doon muna ako dito sa last week lang. Okay, kasi sige. last week naman, nag-comment na tayo sa last week. Oh, sige. This week sa akin, ang pinaka-remarkable ay yung 4 factors na tiningnan ng NBI agent. Bakit serious yung threat, no? Kasi yung isa doon, nakakalimutan namin usually. Ako nga, hater ako ni VP Sara, ha? O, aminado ako, di ba? Tinitingnan ko, grave threats ako. I agree, grave threats siya. Pero usually nakakalimutan ko yung isang sinabi at na-highlight ito ng NBI witness natin na merong nature of persistence daw. The nature of the instruction is wag mong tigilan. Si Lotok yan, no? Yes, si Lotok. Ang instruction na yon shows na serious and real yung threat kasi persistent. So, that's from the witness, ha? That's not Ligutan talking. That's not a senator judge talking. Madami pang ibang remarkable. Pero sa akin, remarkable yun kasi na-highlight niya yung ibang factor na ako usually, kahit na bias ako against VP Sara, nakakaligtang. Okay. Attorney Jimmy. Ako yung investigation data forms na antedated, yung pagka-receive. Hindi ba yung typo yun? Hindi yung yung typo? mga typo errors, that's what I meant, no? Palagay ko yun yung pinaka-telling
no, na there is a parang coordinated effort, no, na talagang i-build up yung case regardless of facts, no. Kailangan po maintindihan ng publiko, give me a minute, no, na I'll give you political minutes. Thank you. Salamat po mga kapatid. Hindi kasi yung mga ibang typo errors, maliliit. Huwag na natin pag-usapan yung ma'am naging mama, yung Department of Justice daw imbis na Department of Education, si Sarah, okay lang yon. Pero yung receive na Feb 12, ginawang January 30 para ma-antedate sa February 5 na initiation. Siguro naman there is malice there. Handwritten pa. Okay. So, marami pang iba, pero yun muna for now to show that there is a coordinated effort. Oh, alam natin na nakita sa TV si Attorney Sal sa tabi ng witness stand, kaya kitang-kita sa TV. Although nakatulog ka o ano ka, ano pinaka-highlight na Hindi naman nakita nga. sa'yo? Hindi yung last 3 days. Tanong mo, anong pinaka-remarkable? di ba? Saan yung nagising ka talaga? Hindi Nang dapat, nagising ka hindi tuloy. dapat remarkable. Ano, sir? Anong pinaka-unremarkable? Oh my! Ay, madami. Ano po? Yung ano, itong testigong itong binanggit nyo, napaka-evasive. Si Wala Lotto? pa itong sinagot na diretso. Wala Palagi nga. meron siyang iwas pusoy palagi. Saka yung, talagang- nakakainis, ano? Ginagamit niya yung pagka-abogado niya. Lalong nahalata tuloy siya. Disqualifying his Si Lotok statements. yan? Si Lotok? You mean Lotok? Ewan ko kung lotok yun o naluto na o whatever. Notok daw eh. Notok. Walang sinasabi. I share sa Ang biro lang. Attorney Sal Panelo. Kala ko may dalawang cheese eh. Yung may, di ba si cheese ganon? Sabi ko, may cheese ba yung salita? Ba't, Grabe! Anyway, let's go to our headlines for the week na magiging patok o putok. Nung unang nag-guess natin si Attorney Sal, wala pa siya nito. So, explain ko sa inyo, sir, ang patok, you'd agree. Yung putok, you disagree. So, let's go to our headlines for the week. Headline number 1. Matapos maging sentro ng usapin sa impeachment trial si NBI Director Melvin Matibag, muling umingay ang NBI investigation sa 2019 SEA Games Cauldron controversy na maaaring magdamay kay Senator Alan Peter Cayetano. Ang muling pagbuhay sa investigasyong ito sa gitna ng impeachment trial, patok o putok. Natin sa Attorney Sal, kasi alam ko, patok ba to? Putok. Disagree, di putok. Putok, yung red. Yan, putok. Kasi alam mo, 4 na taon na nakakaraan, in power na sila. Bakit naman ngayon lang inilalabas yan? Kung kailan naman may impeachment, hindi ba? Ganun lang kasimple yun. Okay. Attorney Jimmy, patok o putok? Eh, siyempre, putok na putok. Alam nyo, ako po ay bahagi ng government bureaucracy nung nangyayari ang SEA Games. And I was a witness to it. At pag-core ka, no? Yes. And in fact, nag-donate kami dyan, fully liquidated. Yes. You know what? Sa What? kapraningan ko noon, I kept all the records of the liquidation para pag dumating yung mga panahon na ito, meron akong May record panglaban. ka, Oo. oo. But the point is, you know, Alan in particular, he's my friend. Disclaimer ha, disclosure. He likes to make beautiful things. Gusto niya maganda, maayos, orderly. Pero tuwing gagawin ba natin yan, lalagyan ba natin ng mali siya? Recently, nag-resurface na naman yung mga kikiam issue na matagal nang nadibang. Ano yung kikiam? Dati, sinabi nila, ang pinapakain daw sa athletes, sa laki ng budget, puro kikiam. But yun ba actually, yun? it was a poor picture of some, I think, Chicken longganisa. oo, na masarap, Sabi na ni wala, Alan, na walang Senator problema. But the fact that that is resurfacing on the internet means there is again an effort na coordinated na imalign si Senator Cayetano. Okay. Attorney Jess, patok o putok? Outgunned but not outclassed. Okay. Siyempre yung patok, no? Okay. Eh kasi, President Duterte, with all due respect to the two gentlemen, cleared Senator Alan Peter Cayetano prematurely. Noon, I remember this very distinctly nung panahon na yan, no? But I'd like to point out, madami pa din kasing questions that remains to be that needs to be answered or that remains to be asked. Si Senator Risa Ontiveros, kaya galit na galit si Senator Pia Cayetano, kay Senator Risa, I have to say this, is because Senator Risa was one of the first na nag-question dito sa 2019 SEA Games and she did not accuse corruption. She just asked questions na yung joint venture agreement, bakit hindi dumaan sa bidding, may behes loan ba, is it a white elephant? Ang daming tanong. Ang daming tanong, hindi pa din nasasagot. At ang isang tanong din dyan, bakit ba nag-react si Senator Alan Peter Cayetano? Kanina lang, sa ating sariling show and sa ibang mga interview si Senator ni NBI Director Alan Matibag, NBI Director Melvin Matibag, sabi niya, bakit ba nag-react si Senator Alan?
wala naman sa SEC documents tsaka sa GIS ang pangalan ni Senator Alan. Hindi sinabi ni NBI yan na Alan Peter last week. Wala siyang sinabing pangalan. Ang sinabi lang, congressional insertions. Ang sinabi lang niya, 2019 SEA Games investigation, which involved budget insertions, white elephant, behes loans, walang bidding, etc., etc. Walang sinabing Alan Peter. Oh, pero siya ang central figure ng SEA Games. Facebook, Kaya obvious na Facebook. obvious naman. Na si National Organizing Committee Chairman si Alan. Bato-bato sa langit, ang tamaan, Tinamaan. Exactly, kaya nga siya nagsasalita ngayon eh. Ba't ngayon nga lang? Pwede mo naman imbestigan ng silensyo yan. Bakit ngayon lang? Lalo magiging testigo ka rito? Te-take off lang ako kay Attorney Jess, sabi niya kanina, na cleared ng ombudsman si Senator Cayetano. No. Don't forget, na cleared din ng ombudsman Hindi ni Duterte daw. Vince Dizon Dizon. ng BCDA kasi talaga yung Yes. implementer on the And what ground. I said was, President Duterte. Oo. Sabi, walang kinalaman yan si Alan. Okay yan. Ganon. Wala Sabi akong ni ano, PRRD. hindi ko- Iba yon. Yung kay Vince Dizon, may mga nagkaso ka na BCDA, then BCDA chief Vince Dizon and a few others, they were cleared by the ombudsman. Ngayon, hindi ko din alam yung detalye ng kaso na yun. Ako din, hindi ko sasabing exempted si Vince Dizon. So Baka in one, sabihin ni Teka muna. Attorney in one Jimmy, sentence, hindi suspicious ang timing? Not at all? suspicious or not, kung may pananagutan, Hindi. Suspicious. Suspicious yun. Hindi masagot ni Palsis eh. Kasi kung talaga mayroong problema, bakit ngayon lang nag-iingay si Alan Peter Cayetano naisipan ng Malacanang, NBI Malacanang, na imbestigahan niyang si Jim na yan? Teka muna. Unang-una, hindi ba itong si Matibag sabi niya, iimbestigahan niya rin si Dizon. correct. Na-exonerated na pala. In other words, to justify yung pag-tugis mo kay ginagamit niya si Dizon, yung pala. Exonerated na. Na-exonerate na. Pangalawa, tingnan mo na. Teka, correct mo na Di ba kita. si Untiveros, kamo, siya Privilege speech, O, ang tanong ko naman, 2020. ba't naman hindi tinuloy ni Risa? Marami na pala siyang tanong, dapat pinaimbestigahan niya. Hinarangan Okay. ni Senator Pia Cayetano. Oy, baka- Galit na galit. Teka Kahit muna. pa inarangan, Teka. dapat ituloy pa Oy, rin. Gabel na, Gabel. Tuloy pa rin. Di ba fact checker ako? So sabi ko, yung si Senator Risa, di ba ano mo na nga, tapos ang pinaka-point dyan is, nawala na sa isip ko, magpatuloy ulit tayo. Only Vince Dizon was cleared. Oo, yeah. Si Senator Alan, he wasn't cleared by the ombudsman kasi hindi siya nakasuhan noon. Because President Duterte sabi, cargo ko na to. Huwag niyong kasuhan. O, siya nga ayun, pala, eh, teka muna, correct bago ko correct nakalimutan, Wala ha? na naman yun sa isip ko. Si Vince Dizon gagawing fitness ni Matibag. Baka. Hindi pa Oo, sure yun. Hindi as such, Hindi, but teka muna, witness. Kasi kasi na-cleared nga ng ombudsman eh. Kasi si Pinky Web kanina, lumapit sa akin, oy, sabi niya, nasa social media, sabi mo na, Panelo, Alan Cayetano is accountable doon sa nangyari. Sabi ko, ano bang ibig mo sabihin na accountable? Managot ka kung may diferensya, kung may anomalya. Pero itong mga, siguro, yung mga fake news na pinalalabas sila, sinabi na ni Panelo na guilty, sus Mariosa. He's the accountable officer. Accountable. Oh, accountable officer. Siyempre, Oo. you have to account. Kung may accountability. Eh, kayo, tatlo kayong lawyer. I agree. Tatlo kayong lawyer. Di ba pag na-cleared ka na, hindi na applicable yung double jeopardy kasi cleared ka naman? Depende kung ibang ibabagsak sa ibang crime. ground, Parang ginawa kay Rodante Marcoleta. Oh, bakit napasok sa Marcoleta? Ay, declared naman siya sa Comelec, halimbawa, pero hinanapan ng ibang pectus para sa plunder. At saka walang double jeopardy kay Sec Vince Dizon because he was only cleared by the ombudsman. Hindi siya na-arraign. So, hindi siya acquitted or what. So, hindi pa applicable ang double jeopardy. May element kasi yung double Pwedeng jeopardy. bawiin ng ombudsman ngayon and sabihin Kasi prosecutor na lang naman, mali no? yung investigation namin nun. Bakit? Sino bang ombudsman nun? Martinez. Pero ako na, in fairness to the former president, alam mo si Presidente nag-iimbestiga yan. Yeah. Niyayari niya talaga. Mga cabinet Fiscal members, yan eh, dating inisipan fiscal. niya. Kaya nung sinabi niya si Alan, okay, palagay ko inimbestigahan niya na yun. Okay. Kita mo, ilang cabinet members ang tinanggal I niya. cannot agree with that. Attorney Sai. Bakit? Dito din sa show na to, napag-usapan natin dati sino napakulong ni President Duterte na corrupt. Wala. Ay, Kung mali ka Edith doon. Yap, Pero nakikialam yung sa sa district customs, engineer. yung brad niya, dalawa. Pinakulong niya. Nakalimutan mo na yata yung sa customs, ha? Hindi, tsaka hindi lang kulong, pati yung tinatanggal sa posisyon kapag may whiff of Kailangan corruption. kulong. diba? Mas importante yung kulong. Hindi, Teka. dalawa nga kinulong niya. Brad niya pa, fraternity brad niya. Anong ginawa ng dalawang customs boss? O hindi ba tumanggap ng magkano yan?
50-something million. Wasn't it the BI? BI ano yun? yun. BI. Oh, whatever, BI. Pero mga BI branch pala. niya Yan yan. yung eh. branch niya yun, dalawa. Mga branch niya yun. Oo. Pinapanood niya. Pahiya si Dingdong. Ayun na nga mga kababayan, maraming salamat po sa pag-support sa page. Mag-ingat po kayo lahat. Manlaban Pilipinas.